Salain natin yung Article 2. Nandito lahat ng exemption sa territorial. Article 2 ngayon tatawagin natin kasi nasa labas na ng bansa. Tatawagin nyo ngayon extraterritorial. Laging pag makikita nyo itong word na extra, ha? Laging tatanda nyo, magagamit nyo ito sa pag-aaral nyo. Laging outside. Malawak yung territorial natin kung titignan nyo Diba? 3 na inaral natin. May outside territory na tinatawag. Ngayon may nabasa ako, binasa ko yung yung bagong terrorism law. May tinatawag silang supra-territorial. Dagdag natin ito. Supra, ang cute, no? Ano ba naman ito mga batas natin? Daming Ito yung supra-territorial, ibig sabihin, kahit saang bansa, pwedeng i-apply naman yung batas. Yung terrorism law natin, kahit saang bansa, pwede natin kunin yung crime na terrorism. Supra tawag. Supra-territorial. Parang mag-i-exceed tayo. Supra is above. Mag-i-exceed tayo doon sa territory pa natin. Extra, outside our territory. Diba? Ayan, pag kumakain kayo sa mga karinderya, ito yung lagi explanation ko dyan diba? Pahingin nga pong extra rice. Hindi nyo ba tinanong yung sarili nyo, ba't tawag extra? That is outside your first order. Kasi ang kinuha mo lang, kanin tsaka ulam. Anything you order like soft drinks will be extra. Yun yung meaning noon, kaya outside. Magamit yung kay Saleyan, extra departmental plan. Ibig sabihin lagi outside yun. Outside the PNP plan. Ay, hindi nakasama yun. Ganito rin yun. Yung article 2 nyo po, lahat usapan dyan, nangyari sa labas ng teritoryo natin. Nangyari lahat sa labas ng teritoryo natin. Ano ba yung mga nangyayari sa labas? Unahin natin paragraph 1. I will make it short. Alam ko, tamad kayo magbasa. Those who should commit an offense while on the Philippine ship or airship. There are 2 things na minention. Airship. Tsaka, relax lang. Ano pa? Ship lang. Ship or airship. Simple natin 2 word muna. Airship is like yung kanina nyo, airplane. Yan, social lang yung aircraft. Yung ship nyo, we can call it vessels. Vessels. Mga barko, vessels. Lalabas ng bansa, dapat yan extra usapan natin. Dapat lumabas kung yung mga taga Marinduque, sumakay kayo ng barge. Barge, do you call it barge there? Roro? Kasi pag Luzon, Roro. Pag punta kayo Visayas, Mindanao, barge yung iba tawag nila. Na-try nyo na? Sumakay na ba kayo ng mga barko natin? Yung madalas mga luhulubog. Pero di maganda yung mga paskat, mabibilis nyo kayo. Mag-iwasak kayo yung mga starlight, luma na yung mga yun. Pag sakay kayo, try nyo kasi, malaki Pilipinas, lumibot din kayo. Baka dito na lang kayo mamatay sa Antipolo, Ano rin kayo? Ikot-ikot din. Sino nakasakay rito, Roro, para maintindihan din? Ayan, kung nakasakay na kayo ng mga Roro, huwag nyo isama rito yun. Kasi umiikot lang yun sa loob ng teritoryo na natin Nagigits mo muna. Tanggalin nyo sa utak nyo yung mga Roro, hindi yung kasama rito. Yung mga seaman na naglalayag international. Ibig sabihin, dapat maglayag saan? Pagtubig. Ano na yun? Beyond 24 nautical miles. Ayun, nakuha na natin yan. Ganon segregate yan. Ibig sabihin ko, ganito huwag kayong mag-English rule, French rule. Puta, nasa Roro ka lang nag-commit ng crime. Atin ka agad yun, nasa 24 nautical miles Doon ka lang maging English rule pag nasa ISIS ka. Nandun lang yung application nito. Pero, hindi naman to inabandon. I've asked Fiscal Nohara, yung author ng book, Prof. Cosi doon sa school. I asked him Sir, ginagamit pa ba yung English rule? Sabi niya na sa akin, it was not abandoned. But we are using UNCLOS. Iba na territorial reach Kaya na to, for the sake of na lang to, definition ng terms niya. Hindi inabandon kailangan aralin pa rin. Kaya mag-ingat kayo, ang dami kong nakikita dyan, nagsasabi, tangina, nakakita lang ng barko, nag-i-English rule ka agad. Tanungin nyo muna, nasaan yung barko? That's the first question mark, tandaan nyo Pag-usapan ship, ang unang tignan nyo, nasaang tubig? Saang water? Ayan, Tagalogin natin, Taglish na. Nasaan? Nasa Philippine water ba o nasa high seas? Pag nasa Philippine water, wag na kayong mag-doubt. Yung answer yes, applicable yung criminal law. Applicable lang to pag naglalayag. On board high seas. On board, naglalayag.
Ngayon, ang meaning ng English rule nyo, ganito yan eh. Kasi we are using English rule naman, accordingly. This is the rule we follow in the Philippines. English rule. Ito yung pinapalo nating rule. We adopted this one. Sabi doon, pag binasa nyo yung English rule, ang dami kasing definition yan eh. Yung host country, I will use it kasi depende. Kasi may mga bansang gumagamit din, maybe, ng English rule, I do not know. Hindi ko may naral yung batas ng iba eh. Maybe may mga ibang bansa na gumagamit din ng English rule. Maybe, mga English-speaking country. Pero host country, like the Philippines, pag yung vessel naglayag on board the ISIS, crime committed. Dugtungan ko na ha. Relax na kayo. Crime committed. Crime committed on the vessel ng host country on board. Ano ba? Host vessel. Crimes committed on host vessel. Ano ba siya? Ito lang. Chuchok na ako. Dali lang ha. A crime committed on board a vessel on ISIS. Ayun may importante. Dala palitan ko. Very wrong. Sorry. Crimes committed on board a vessel of ISIS. For the sake lang ito ng definition niya. Crimes committed on board. Huwag kalimutan itong word ha. On board, ibig sabihin, naglalayag. On board a vessel on ISIS. Ayan yung sinabi. Naglalayag na barko sa ISIS. Meron daw tayong jurisdiction or applicable yung criminal law natin. Kasi some of the book will tell you, criminal law is applicable on board a vessel on ISIS. Yung ibang books na masabihin, the host country has jurisdiction on crimes committed on board a vessel on ISIS. Ito mo na kunin yung word na importante. Itong grammar na to. Kayo na lang magdudugtong kasi other book, kailangan comprehension tayo. Pwedeng ganito. Again, ulitin ko. The host country has jurisdiction on crimes committed on board a vessel on ISIS. Pwede rin ganito. That criminal law is applicable on crimes committed on board a vessel of ISIS. Ayun yung madalas yung definition nila. Ayun yung mga books nyo na makikita. Ayun mo na kunin nyo. That's the definition of your English rule. Definition. Ulitin ko, pakiusap. Walang ang application lang ng English rule. Nandun sa meaning niya, sa ISIS. Pakiusap, huwag kayong mag-i-English rule kung nandun tayo sa territorial natin ng tubig, ha? Huwag na huwag. Ang una, pag nag-usapang crime na commit sa vessel, ang unang question mark yung titignan talaga, yung tubig muna. Nasaan ba tubig? Nasaan 24 nautical miles eh? Eh di amin yan. Huwag nyo na rin tanongin sarili nyo kung kahit ano pang klaseng vessel yan. Kahit foreign ship yan. Foreign vessel. Pumasok sa bansa natin eh. May nag-commit ng crime, eh di atin yun. Huwag nyo na rin silipin yung citizenship. You are not talking about generality. Hindi tayo usapan dito kung saang teritoryo. Nagigets ba? Ako ang daming ganyan tanong dati. Kung nalali sa Loga, 5 tanong nga yan lagi. Ang check nyo lang unang question mark lagi, tubig muna. Disregard nyo yung mga citizenship. Dali lang, ito na. In every rule, there's an exception. Dali lang, dali mo tayo sa rule. Ilan yung nilabas ulit niyan? Anong August nung last board exam? Wala daw ngayon eh. Sabi nila. Yung machine kasi namimili yung tanong. Pero nakita namin, 5 points, puro ano yan. Vessel nun. Oo, yan. Dali lang, relax na kayo. Nagchichika na naman kayo. Dali lang, ituloy natin. Relax na kayo, may exemption muna to English rule. Unahin natin exemption muna nito. Yung English rule nyo, may exemption. Exemption. Tinatawag na internal management. Makikita nyo rin sa definition niya yan doon. Kung nagkakagulo lang yung barko, internally, minsan kasi nagkakagulo yung mga cruise dyan eh. Mga kapitan, hindi naman magiging crime ha, pero ano lang sila nagkakagulo. Kaya pag bumabiyahe yun, yung international talaga may dalang lawyer na yung mga yan, may mga pari na yan doon. Kompleto yan, parang bansa naglalagay yung mga yan. Pag internal management lang, hindi na natin papakilamanan. Ayaw mo na sila maayos nila sa barko. Grabe nung pauwiin mo pa rito sa Pilipinas. Dito nyo ayusin dyan. Pag mga internal management na concern lang, hayaan na natin. Hindi na natin gagalawin.
Nakuha? Nag-gets mo muna? Siyempre, may exemption tong vessel. Hindi rin ganun kaano yan. The another exemption natin is warship, of course. Mga war vessel yan. Warships. Ngayon, mga warships nyo. Warships. No, ano ba yung mga warship? Yung pang-gera na barko. O, laging ganyan, may dumadalaw sa atin madalas mga warship. Lalo yung United States, lagi pupunta rito yan. Kahit dumaong yan dito sa Antipolo, tumika sarkasam ha. Kahit dumaong dito yan, huwag nyo papakilabanan. Alam niyo ba ang konsepto, ba't hindi rin pwede pakilamanan aside from treaties? Treaty yan eh. Tangina, magkakagera, kupal ka pag ginalaw mo yan. Ayaw natin ng gera. I've already told you under the Constitution, we renounce war as an instrument of national policy. Kaya ngayon China yung mga warship nila doon, hindi natin di magalaw. Bawal. Kahit nag-commit sila ng crime doon, binobomba nila yung mga Pilipino, hindi rin magalaw. Diba, tinanong niyo ba sarili niyo, ba't di kunin ng Pilipinas? I-try nyo, hindi girahin tayo no. Pag kinupit yung China, lagi ko sinasabi yan. O ano yan? 1,450,000,000+ something million. Ito yung populasyon niya, no? Dahil na, butal lang tayo. Ilan yung Pilipino ngayon? I think 129 million tayo. Utangin na, kahit yung butal lang ilaban sa atin, no? Itong butal na to. Triple na natin, wala na. Maganda ka kaibiganin mo, tas utangan mo tagpipiso. Diba? Dapat parang magkakapatid ng pare-pares naman tayong tao. Iba lang yung nationalism at patriotism natin. Pero kung tutusin, kung talaga, makatao tayo, pwede naman pag-sharean. Share. Siyempre, lamang tayo sa share. Sila yung access eh. Hindi natin kasi ma-access. Kasi tayo, yung worship natin, donated pa dati. Sobrang tibay, galing pa World War II yun. Tapos ngayon, nagdo-donate ulit ng mga warship. Galing din China yung warship natin. Putang inang yan. Tignan mo, galing din China, dinonate sa atin. Nakawaway. Mataas ang kota ngayon ng Coast Guard tsaka ng Philippine Navy. Ewan ko, baka palaguin kayo doon. Bahala kayo. Walang barko eh. Wala mahina. Hindi ko naman hinahappy yung Pilipinas, pero strength in numbers minsan eh. Di ba natin maano yan? Matapang ka nga. Wala rin naman. Kaya ng Pilipinas kung tapang usapan. Okay na yung... Anyways, warship. Tandaan nyo ha, kahit saan yan dumaong, hindi pwede, huwag yung papakilamanan. Kaya accepted ka agad automatically. Huwag nyo natitigil. Pag nakita warship, huwag nyo natanongin sarili nyo sa tubig. Hindi na. Whether high seas, Philippine waters, huwag nyo pakilamanan. Tapos sabi, exempted. Nakuha yung application ha. Ngayon alam ko, nag-iisip ko, ba't yung French rule diniscuss ni sir? May by meaning, madali lang naman yung French rule. Pag French rule naman, the criminal law is not applicable. Walang pakialam yung mga bansa gawa, hindi kasi natin ginagamit eh. Ngayon, tinuturo ko diskarte sa mga bata, masterin nyo yung English rule. Pag hindi pumasok sa English rule, edi French rule. Dalawa lang naman yung rule eh. May diskarte ito sa inyo, ganyan. Madalas sinano ko yun, like sa drugs. Memorize mo lang yung shabu tsaka marijuana. The rest are puro 10 grams na yun. Kahit anong bench mong drugs na. May diskarte yan. Kaya ginagawa natin. Pero for the purpose ng French rule, sabihin ko, ulitin ko French rule now, the criminal law is not applicable on board a vessel on high seas. Ayaw niya, hindi niya papakilaman. Parang pabayaan ko na yung barko ko dyan, naglayag ka eh. Hindi kita papakilamanan. Ayun yung French rule. Kaso nga lang, papakilamanan niya, yung exemption naman, isulat ko na nga. Pag French rule lagay ko ulit French rule, not applicable. Ito na, or walang jurisdiction. Not applicable. Pag English rule, applicable. Meron jurisdiction. Tapos dugtong nyo na lang tong words na to. Ito rin yung ginagamit doon. And then yung on board a vessel on high seas. Then ang exemption niya naman sa French rule, papakilamanan niya yung barko niya, na supposedly dapat wala siyang pakialam, pag ginalaw yung kanilang national security or yung peace ng kanilang lugar. Sulat ko na lang dito, national security, mas maintindihan natin ito eh. Yan. Ayan yung niyan, papakilamanan yan. Siyempre, ikaw ba naman tinitira mo yung security nila, nagtitreason, papakilamanan ka na nila yan.
O, pinipirata mo na sila. Yung mga pirates, pakilamanan ka niyan. Ayan yung ano nila, national security. Ayan nyo, wala pa naman kayo sa bukto. Lalawak ulit yung alam nyo yan. Kalma lang kayo. Humihinga pa? Ayaw pa yan. Dali lang, relax na. Wala pa nga ito eh. Article pa nga. Durog, no? Huwag tayo mabitin. Masakit sa puso eh. Diretso na natin ito. Masakit sa puso, di ba? Direkta na natin. Yung isa pang lumilipad. Punta tayo rito naman. Kaya nyo pa yan. Sagad nyo yung utak nyo. Wala pa yan. Ship muna. Or yung airship na isa ha. Pang ano naman. Pang impapawid. Alam naman natin, aeroplano natin, pag lumipad yan, wala na sa teritoryo natin. Lumilipad ko na rin, sa taas na ng Japan, nasa taas ng Russia, papunta ng West. Ngayon, yung airship nyo, we call it airplane, aircraft. Ang term nyo, on-flight. Pwede rin on-board. They were using also the word on-board. On-flight. Pero mas mabigat na word is this one. Yung ginamit ng mga last board exam, kung nalala ni Salonga, is this one. Yung umalis na, nag-depart. Iba yung arrival nyo ha, kung nakapunta na kayong airport. Yung arrival ay yung mga dumadating. Yung departure ay yung alis. Kunwari, may OFW yung kabagana, hinatid nyo sa airport, punta kayo doon sa departure. Ay, iba naman yung pinaalis. Deported. Mamaya, may port pa tayong word eh. Ibabalik yun doon sa may tubig. Port kasi gamit natin minsan naman sa tubig. Airport, ganun din naman. Waterport, seaport. Isa na naman yung port. Okay lang yan. Andali lang ha, relax na muna. Hindi mo na yung mga word. Ibig sabihin natin yung aeroplano, dapat lumilipad. Wala na rito. Wala rin, dito na sa Japan. Nandiyan na yung airplane nyo. Ayan, lumilipad. Airplane to ha. Lumilipad. Airplane yan, lumilipad. Ayan, nandiyan na. Philippine Aircraft. Ngayon, ano ba yung mga Philippine Aircraft nyo? Isa-isay natin. Philippine Airlines, AirAsia, yun. Dapat mga register din. Dahil lang, nakalimutan natin dito. Importante ito word na to. Sorry, may nakalimutan rito. Both yung mga vessel natin tsaka airship, tandaan nyo to ha. Importante ito word na to. Both of them ha. Napaka-importante nito. Saan natin nire-register pag yung vessel? Sa customs natin. Nire-register natin yan. The registration napaka-importante. Kasi hindi mo tatawagin Philippine ship or airship kung hindi naman naka-register dito. Nakaw mo na? Importante itong word na register, ha? Mamaya, ibabalik ko yan. Ipagsasamahin na natin ito mamaya, ha? Dito muna tayo. Registered dapat. Pareha sa may. Kaya Philippine Airlines, alam ko, ano ba? Zest Air, meron pa yun eh. Cebu Pacific. Yung mga yan. Registered yung mga yan. Dapat registered. The same with vessel. Balik ko na para sayang kasi. Mag-ingat kayo. Ang dami ko nakita tanong sa board exam yung vessel. Ang ilalagay doon na vessel, mga nakasakay lang, hindi sasabing Philippine vessel. Nakalagay lang doon sa board exam yung commercial vessel. Mag-ingat kayo, kasi pag commercial vessel, tapos lalagay doon, may Pilipinong pinatay, nasa high seas sila. Ay, balik natin yung para application nyo. Bakit tayo pumunta rito? Example again. Eto. Gawa tayo rito. Alam natin high seas na to mga to, pag beyond na rito, right? Sabihin natin ito, vessel to. Philippine, sabihin natin, nakalagay lang, commercial vessel. Hindi sinabing Philippine vessel. Wala sinabi na sa ISIS. Ngayon may nagpatayan, mga Mexicano, Chinese, nakalagay doon sa senaryo nyo, Filipino, ganyan yung mga senaryo doon. Tatanungin kayo, is our criminal law applicable? Yes or no? Kasi required na registration. Dapat register yan. Dapat Philippine registered. Philippine ship dapat. Nakawa? Ayun, ingatan nyo, check nyo rin yung registration. Ayun, bibigyan ko yung tip niyan. Nagpa-foundation pala naman tayo. May Q&A kayo pagkatapos na ito. Itatry ka agad natin yung alam nyo. Sagarin ka agad natin dyan. Mamaya, lunch nyo, ano nyo? Lunch nyo. Kasi irarasyon natin. Dinner nyo rin yung rasyon naman. Susulitin natin. Salamat lang kayo. Dali lang. I just reiterated the word registration. Ganun din dito.
Ngayon, no last board exam, I think August, si Atty. Gabaw, ano pinagagamit na word? Yung mga depart, port, ang hirap. Arrival. Diyos ko. Ngayon, mag-uusap lang tayo ng outside. Anong gagamitin yung word ng mga outside? Departure. On flight. Ngayon, pag gumamit ng word na nag-arrive na dito, nasa loob na ng teritoryo. Atin na yun. Applicable na yung batas nun. Nag-gets niya? Kailangan mag-depart, umalis. Kung ganun pa rin mga tanungan nakaraan, kawawa yung mga bata. Lalo kung tataka-taka, hindi mo alam yung word na departure tsaka yung arrival. So, kunwari yung barko rin, napunta na sa port. Oh. Kanino ng jurisdiction may nag-commit na crime? Atin na, sa loob ng teritoryo natin, arrive na dun eh. Nasa port na. Nag-depart, ayan na, titingin, check nyo na. Nasa high seas na ba? Pag aeroplano, wala namang high seas, basta lumipad, nag-depart. Okay na yon. As long as may na-commit na crime sa ship natin, sa airship natin, atin. Ang problema kakaiba eh, kung titingnan nyo sa application. Lagyan natin sa application. Now, kunwari si Salonga, nagkaroon ng trip to Thailand. Nabigyan ng reward, trip to Thailand. Balik natin, trip to Thailand. Bigyan ng ticket, papunta Thailand. Ito si Salonga, nung pumunta na ng Thailand, sakay ng Philippine Airlines, galing dito. Galing siya dyan sa Pasay, sa Naiya. Nag-depart na aeroplano, lumipad na. Not knowing, itong si Mupal na kasama niyan, binigyan din trip to Thailand. Dinukutan si Salonga bago lumipad yung aeroplano. Na-discover ngayon ni Salonga nung pagbaba na nila ng Thailand. Puta, ninakawan yata ako ni Mupal ah. Oh, question ko sa inyo, anong applicable na batas? Applicable ba yung batas natin o hindi? Applicable. What's the reason? Nangyari pa rin dito. Dapat yung crime, pag-depart, pag lumipad na. Okay, sige, ano pa natin application nyo? Paano kung nag-depart na? Ninakawan naman habang tulog sa aeroplano, ninakawan ulit ni Mupal, si Salonga. Applicable ba rin? Yes, applicable. Exemption to the rule. Ngayon, what if nag-arrive na yung Philippine Airlines doon sa Thailand? Tsaka niya dinukutan. The Philippine criminal law is not applicable. Then, pakiusap everyone, walang sasagot ng Thailand criminal law, ha? Punta, daling kita doon ka mag-aaral ng criminal law. Yung criminal law nga natin dito, hindi nyo masagot eh. Ang dami ko nakita ganyan, may sumasagot, US criminal law is applicable. Wow, taga-Harvard. Pag sasagot kayo ng ganyan, you just answer whether applicable or not applicable. Ganon lang. Huwag kayo sasagot ng ibang bansa po tayo na. Tapos may nakita ko sa board exam niya, Japan criminal law. Diyos ko, bakit marunong ka Nihongo? Ilonggo, pwede. Nihongo, hindi. Ay, dalawa lang ito to. Applicable at saka not applicable. Ilonggo pwede, no? Pero Nihongo, hindi. Wala. Clear tayo yung application. Ito yung mahirap yung application niya. Hayaan nyo mamaya pag nag-Q&A kayo, makita nyo, ang daming ang dami nating gagamitin. Huwag natin bitinin, tapusin natin yung article 2 para okay kayo. Let's go now to paragraph 2 and 3. Punta rin 2 and 3. Article 2 pa rin, paragraph 2 and 3. Punta mo na dyan. Etong paragraph 2 and 3, alam ko, nakakatamad din basahin yan. Should forge or counterfeit any coin or currency, note that the Philippine National Obligation Securities issued by the government of the Philippine Islands. As susunod din, magkapatid yan, dalawa na yan. Should be liable with the acts, with connection with the introduction to the Islands of Obligation Securities mentioned in the preceding number. Kaya magkapatid, kasi because of the word mentioned in the preceding number. Pag nakakita kayo ng word na preceding, ibig sabihin nyo na unang nabanggit. Preceding. Yung unang binanggit, which is paragraph 2. Kaya sabi ko sa inyo, magkapatid itong dalawa na to. Relax na muna. Sinasabi ko lang, magkapatid itong paragraph na to. It's talking about mga yaman. Interest na word. Meron kayong crime later on. Once we study book 2, there is a crime stated as crimes against national interest or public interest. I think you will see that one on Title 4. Andun yan. Andun yung national interest na crime. I think Article 161, doon mag-start yan. Silipin nyo muna.
May kodal naman na kayo. Ano, sir? Article 161 yata yung simulan niya. Silipan niyo man. Marami kasi tayong yaman eh. Kasi for sure, ang iisipin yung yaman lang, pera. Kung tingnan nyo yan, buo yung mga article, tingnan nyo dyan, ang dami babagitin, even signature ng presidente, yaman natin yan. Great seal ng presidente, yaman natin yan. Nakita nyo? Maraming yaman. Even yung mga, ano natin, ang dami niyan, pag tinignan nyo, hanggang falsification kasama dyan sa mga ganyan. Pero, iba yung national interest. Limit tayo doon sa yaman na national na yaman. Hindi na yung personal na yaman, ha? Marami kasing klaseng yaman. Kahit yung kapangyarihan, yaman yan. Kaya ka yung mga, may kita dyan, mga usurpation of authority. Yung mga yan. But commonly, we talk about yung yaman na kita natin. But we do not limit ourselves na pera. Kasi ang pinoforge at ang kina-counterfeit, mostly associated sa pera. Kaya yung word doon, forge, counterfeit. Madalas bills, tsaka yung coins natin. Madalas lang. Oh, kasi hindi tayo interested dito, pero dapat dito kayo nakatingin. Trabaho kasi ito nito eh. Bangko Sentral ng Pilipinas. BSP nyo. Mayaman dyan. Sabi ko sa inyo, pag nakita niyo mga estudyante ko sa BSP, panalo. O, kasi hindi nyo nakikita yan, ha? Kasi yung mga ganyang crime, hindi nyo pinapansin eh. O, last time yung nag-TikTok, yung nagsunog ng 20, diba BSP nagkaso? Hindi yan trabaho ng PNP. BSP na yan. Pwede rin mag-apply dyan. Mayaman. Ang ina, sa Bangko Sentral ka nga eh. Hindi mayaman ka. Binabatay mo yaman ng Pilipinas eh. No? Maganda mag-apply. Malaki. Pag-create kasi yung estudyante ko, grabe. Nagyabang yun dati rito pag nag-inom. 2 yung wallet, burger. Yabang, decor pa ngayon. Mas ganda ng bahay, 3 yata bahay nun yun. Wala eh. Ewan ko. May sahod yata, tsaka may sweldo eh. Diba yung sahod? Diba yung sweldo? Hindi, joke lang. Ano yung joke yun? Do not take it seriously. Joke yun, joke. It's a joke. It's a joke lang. Ulit tayo dito. So, madalas ang alam nyo, yaman, hindi lang ha. Kahit yung utang natin, yaman natin yun. Putang ina, laki na ng utang natin. Alam ko, trillion. Trillion na yata eh. Ewan ko, search yun, 7 trillion yata utang natin. 14 na ba? Lumabo na ulit? Dahil na, kahit yung tamod nyo pa lang, may utang na eh. Pag dinivide nyo sa 129 million yun, na populasyon natin, yung tamod niya, may utang na. Tsaka Excel nyo dyan, di pa dalili ka, may utang na. Okay lang yung makamatay naman tayo eh. Sila na magbayad. Ang dami natin. So, sabi ko sa inyo, hindi lang yun yung yaman natin. Huwag yung ilimit yung sarili nyo ng yaman, yung mga pera-pera lang ha. Pero commonly, kasi nandito tayo. So, madalas, pepikiin yung pera. Or sisirain, counterfeit, pinorge. Siyempre, kawawa namin Pilipinas, puta, ang dami na ang utang, sinira pa yung pera. Wala na tayong pera. Hindi na isipin nyo. Now, the paragraph 2, eto, it's talking about our own yaman, Philippine currency. Atin yan, yaman natin yan. Etong paragraph 3, kaya magkapatid, eto foreign. Mga dollars, yan. Dinar. Ano ba pera sa Dubai? Dirham, mga ganyan. Mga foreign na pera, hindi atin. Tayo peso. Yung paragraph 2, pakiusap, pera ng Pilipinas. Yung paragraph 3, pera ng ibang bansa. So, bali ganito yan. Ano ulit yung article 2 nyo? Saan lang i-apply natin to? Labas ng bansa natin. Example natin, may Philippine peso. Kunwari, nasa Thailand na ulit si Salonga. Nirewardan siya ng 500K. O Philippine peso, dala niya doon. Naubos niya agad sa Thailand kasi nagpa-sex reassignment siya. Pero 50K lang daw doon. Pinayos siya lahat eh. Naging X-Men. Ladyboy. Thailand daw, naging ladyboy. Marami doon. Mga ladyboy. Naubos yung pera niya. Ngayon, ginawa niya, kinounterfeit niya yung Philippine peso. Nagprint siya ng 1,000 pirasong 1,000. 1 million pesos yun. Pinrint niya doon. 1,000.
O siguro mga ganito yun. Pag dinangkal niyo yung pera, ganito lang naman 1 milyon. Mga 500K, mga ganyan lang yan. Ganun karami yung pinrint niya. Tapos ginastos niya dun sa Thailand. Nasa labas siya ng bansa natin. Question, yung criminal law natin, applicable ba? Yes. Ayun yung sinabi ng paragraph ko. Should forge or counterfeit any coin or currency, note of the Philippines. Ngayon, yung sinabi kahit saan ka bansa. Kuha naman ngayon, ito naman si Salonga, umuwi na si Mopal naging mag-boyfriend pa sila dun. Lagyan na natin kwento para tibay. Syempre, inuuto pa rin ni Mopal si Salonga. Bakla Alam niyo yung bakla, nagbibigay ng pera. Alam naman natin yan. Mapagbigay yung mga, mapagmahal yung mga yan. Bibigay yun ng pera yan. Si Salonga, syempre, sobrang pagmamahal niya kay Mopal. Ang ginawa niya, kunwari, nandun siya sa Thailand. I do not know what's the money of Thailand. Ano ba pera na Thailand? Bat? Bat no. Yan. Thailand. Kinayaw pa yung accent. Eto si Salonga, nagpadala ng mga currency na bat, papunta naman dito sa Pilipinas, pero peke. Sabi natin, worth 1 million pesos na bat, pinadala niya kay Mopal. Kakasuhan pa rin natin si Salonga, even that is a foreign currency. Kasi yun yung word na introduction, inintroduce, pinasok niya yung foreign currency na peke sa Pilipinas. Both of them have the same effect na mapekto yung yaman natin. Kaya yung 2 and 3, magkapatid talaga. Philippine currency 2, 3 nyo is foreign currency. Ganyan lang kadali yan. Next one, paragraph 4 na tayo. Diyos ko. Paragraph 4. Ang paragraph 4 nyo is talking about public officer or employees. POE, tawag natin. POE. While being a public officer or employee should commit an offense in what? Relation to their. Siyempre, public officer ka. Dapat in relation to your function or duty. Trabaho ng mga government official. Dapat yung crime na commit mo ay ganun. Yung mga crime dito, kung yung kanina binanggit ko doon sa paragraph 2 and 3, tinatawag natin crimes against public interest. Yung mga crime naman dito, lundag kayo ng Title 7. Title 7 yung mga crime dyan. Sa ba mag-start yung Title 7 nyo? Public officer or employee. Let's make it short kasi ulit-ulit natin babagitin yan. Lundag kayo na I think mga Article 210, dyan magsisimula yan. 209. Kasi nandyan yung definition ng public officers, right? 209 ba yung definition? Pa-check mo na. Ano yung 209? Public officers? Pa-check mo na. Ano yung 209 mo na? Public officers? Hindi ko maano Ha? Madali mali ako. Ano ba yan? Nakalimutan ko. 202 pala, sorry. Diyan magsisimula. 203. Wala na, sabog na ako. Pagpasensya nyo, pag matagal na rin ako, naglalag na Pero hindi naman ganun katalino. 203 pala. Malapit, basta sa 200. Ano dyan yung Title 7 nyo? Ayun yung mga crime na dapat i-commit lang nila. Yung listahan lang sa Title 7. Ayan. 203. Pero yung 203 nyo is not a crime Hanggang ano lang yan Ano ba ito? 245. Hanggang Article 245 lang yan. Ayan yung mga crime na yan. Yung abuses against chastity, ayan yung last niyan. Kasi pag tumalo ka 246, ano na yan? Parricide na yun. Nasa 245. Ayan, abuse against chastity. Nakikita ba mo na? Example natin, makakilala yung crime ng public officer relative na function, bribery, malversation. Ayun yung makakilala yung crime muna. Example natin na ngayon. Balik tayo kay Salonga. Siyempre, nandun siya sa Thailand katagalan, na-appoint din siya as consul. Consul na lang natin. Alam naman natin yung consul is not exempted Consul siya doon sa Thailand. Siya mga taga-ayos ng mga status sa mga kapwa Pilipino natin doon. Ang ginagawa ngayon ni consul, para maayos yung mga status, para kung narin, pinapalitan niya ng female, male, sinusuhulan si consul. Binigyan siya 100K, sir, papalit na ako ng name ko dyan, tsaka ng gender ko. Yun yung ginawa niya doon. Kakasuhan natin tumaggap in relation to their function. Bribery.
Bribery, kaso natin. Huwag muna tayo maging specific. Masakit sa ulo, tsaka sa bukto. Bribery muna. Ngayon, nandun siya sa Thailand, pwede ba natin kunin? Applicable ba yung batas natin? Yes. Kasi yung crime na kinumit niya, in relation to his function. O di kaya nandun siya sa Thailand, yung budget ng gobyerno ng Pilipinas, ginagamit niya sa iba. Malversation. Kukunin pa rin natin siya. Ayun yung sinasabi niya sa paragraph 4 niya. Correct na tayo isa pa. Paragraph 5 para makakain na kayo. I will term it as national security. Nasa Title 1 nyo naman to ng book 2. Everyone, tingnan nyo rin muna yung Title 1 nyo. From 114 hanggang 1, 2, 3. Ngayon yung mga crime na yan. Tingnan nyo muna, like treason. Diba? Conspiracy to commit treason, misprision of treason, espionage, inciting to war, giving motives for reprisal, violation of neutrality. Tingnan nyo, correspondence. Hanggang piracy. Ano makita nyo dyan? Silipin nyo muna. Importante sinisilip. Sabi ko sa inyo, pag nag-aaral kayo ng batas, laging interlace nyo. Hindi pwedeng Article 1 lang, Article 2 lang inaaral nyo. Mini-mention nyo yung ibang batas eh. Hindi nyo maintindihan yan pag hindi nyo ginawa yung ganyang bagay. O, lahat ng mga crime dyan, accordingly, national security lahat yan. Diba may sinabi dyan? O, define in Title 1, Book 2 of this code. Kalahat yan, kahit basta makumit yan sa labas ng Pilipinas, kukunin at kukunin natin lahat yan. Extraterritorial pa rin. Nakuha ba mo na? Ngayon, ibalik ko to kasi meron tayo nakitang word na kanina ito. Supra. Supraterritorial, iba to, hindi to extraterritorial ha. Ang supraterritorial nyo is the crime of terrorism. Kahit nakukumit to kahit sa bansa, kung laban din sa atin, pwede natin kunin pa rin. Supra. Terrorism is now supraterritorial. Kaya nyo, pag nag-book 2 tayo, mas explain ko yan. Book 1 lang muna, konsepto lang muna intindihin natin. Alam ko natitrigger yung mga utak nyo eh. Ano ba yung mga crime binabanggit mo? Relax lang, ano tayo, normal thought process. Iikot at iikot yan. Ngayon, yun yung article 2 nyo, yun yung mga exemption. O, ngayon, to tickle your mind, I'll leave a question. Siyempre, kakain kayo. O, what if example natin, o si Mopal, si Pastor Mopal natin. Siyempre, si Pastor Mopal, medyo bastos. Sabi natin si Pastor, pwede naman kayo mag-asawa, di ba? Pwede kayo mag-asawa, Pastor, di ba? O, may asawa siya rito sa Pilipinas. O, si Mopal. Na-meet niya si Sumera sa Thailand. An OFW. Dalaga na sa Thailand, nagsasayla. May asawa na si Mopal dito si Mrs. Mopal. Syempre, OFW yung mga yan, nagkita doon. Alam mo naman yung mga yan, syempre malayo, Pag LDR, delikado yan, no? Kasi pangit pag video call lang, Hahanap ng yung face to face. Slag lang yun, video call tagal. Ngayon, si Mopal, syempre, doon, nanirahan sila, husband and wife din doon, sa Thailand. Nagpakasal din sa Thailand. Now, alam natin, pwede natin ikaso kay Mopal. Tingnan niya natin. Bigamy. Let's call it the crime muna, bigamy. Nagpakasal Question now. Applicable ba yung criminal natin dito? Pag i-apply nyo yung Article 2. Does the crime committed in the Philippine ship or airship? No. Does the crime involve national interest? Is that a Philippine currency or a foreign currency? Is that a crime in relation to his public function? Is that a crime against national security? Hindi, walang application. Ayan na. Siyempre, kung umuwi na sila ulit dito, tumira dyan sa Tipolo, they continue to live as husband and wife, that will be a case of, for Mopal, that will be concubinage. Binahay niya na. May crime din si Sumera, concubinage naman, yung concubine siya na. Hindi adultery, concubinage din yan. Kalma lang, yan. Clear mo na?